So mga tol, bukas na po magaganap ang laban ni Jesse Bam Rodriguez versus Antonio Vargas para sa WBA Bantamweight World Championship. Sa kakatapos nga lang po ng kanilang weigh-in, tumimbang po itong si Bam Rodriguez ng 117.6 pounds habang tumimbang nga din po si Antonio Vargas ng 117.6 pounds. Dahil kapwa po nila nakuha ang weight limit sa 118 pounds, tuloy na po ang laban na yan bukas. Tiyak na manunood po sa laban na yan mga tol si Naoya Inoue, dahil si Bam Rodriguez po ang potensyal na makakalaban niya kapag lumusot itong si Bam Rodriguez kay Vargas. Maging si Takoma Inoue mga tol, tiyak na aabangan din po ang laban na yan. Bago po kasi tumungo itong si Bam Rodriguez kay Naoya Inoue, balak munang unahin ni Bam itong si Takoma. So parang sure na nga po itong si Bam Rodriguez na siya ang mananalo bukas, dahil may plano na agad ang Team Rodriguez. Sa kabilang banda naman mga tol, mamaya na po magaganap ang laban ng prospect ng Pinas na si Christian Pit Laurente. Makakaharap po niya mamaya sa Mindanao itong si Jing Aguan, kaya wag po natin niyang palampasin. May unbeaten record po itong si Pit Laurente na 15-0. Sa ibang banda naman mga tol, dahil nabuhay na naman po ang usaping Casimero versus Inoue, dahil sa ganda ng pinakitang laban ni Casimero nitong nagdaang Sabado. Kung si Inoue mga tol, tinapos si Luis Nery sa loob ng round 6. Pagdating kay Casimero mga tol, tinapos lang po niya itong si Luis Nery sa loob ng round 4. Kaya pati sa Japan, buhay na naman ang usaping Casimero versus Inoue. So balikan po natin mga tol ang pahayag ng sports analyst na si JM Siasat noong nakaraang taon buwan ng September, noong ma-interview po siya ng DWAR Abante Radio tungkol sa Casimero versus Inoue. Ayon kay JM Siasat mga tol, hindi na daw matutuloy ang Inoue versus Casimero, 2025 na daw. Kaya kalimutan na daw ang Inoue versus Casimero at hindi daw niya iniisip na mangyayari pa ang laban na yan. Sabihin na nga daw natin na mangyayari daw ang laban na yan sa 2026. 37-year-old na daw itong si Casimero. Hindi daw siya confident at nagwo-worry daw siya. Hindi na daw kasi the same fighter si Casimero. Sa mga previous fight nga daw ni Casimero, hindi na daw ito confident at prime na sumasagasa katulad kay Duke Maika, Sulani Tete at iba pa. Pero kung maganap daw ang Casimero versus Inoue, nagwo-worry daw talaga siya. Baka daw mabalda pa itong si Casimero kay Inoue. I'm not confident. I am actually worried for him. Diba? If anything, baka mabalda siya dito sa laban na ito eh. Kahit nga daw noong prime Casimero, hindi pa rin daw siya naniniwala na tatalunin ni Casimero si Inoue. Lalo na daw ngayon, na-evolve na daw si Naoya Inoue. Ibang level na daw ito. Habang si Casimero, pababa na daw ng pababa. Kahit nga daw yung round ng laban ni Casimero, pababa na rin daw ng pababa. Bukod dyan mga tol, hayagan din pong sinabi ni JM Siasat na wala daw Pinoy na makakatalo kay Naoya Inoue. Kung meron man daw makatalo kay Naoya Inoue, hindi daw yung Pinoy, kundi yung kababayan daw ni Naoya Inoue na si Junto Nakatani. So alam naman po ng lahat mga tol na tinalo na po ni Inoue itong si Junto Nakatani nito lang May 2 na nangyari ang laban sa Tokyo Dome. So mali ng prediction mga tol si JM Siasat na si Junto Nakatani ang makakatalo kay Inoue. I can name someone na sa tingin ko kayang magbigay ng talo kay Naoya Inoue. I don't think it's a Filipino eh. I think it's Junto Nakatani. Ayun yung nakikita ko na pwedeng tumalo sa kanya. Not John Riel Casimero or not whoever is.